Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan na nakikinig ng programang ito, ang araw-araw na pagpapala na hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Tayo po ay patuloy na manalangin. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat Panginoon sa mga taong nakikinig ngayon. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga kondisyon ngayon ay dadatnan mo sila, Panginoon, na sila, Panginoon, ay nasa mabuting kalagayan. Salamat din po, Panginoon, na ang araw na ito ay tunay ngang magiging pagpapala sa amin sapagkat ang iyong mga salita ay patuloy na maitatanim sa aming mga puso. Iniling din po namin na suriin mo ang aming mga puso, ang aming kaisipan, at iniling din po namin ang iyong banal na Espiritu na patuloy kaming ingatan at turuan, gabayan sa araw pong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, ang pagpapala ng Panginoon sa araw na ito ay bumuhos po sa inyo. Sapagkat ang ating pong topic ngayon o ang ating pong pag-uusapan, talakayin ngayon, ay kung sino ba ang tunay na mapalad. No? Ayon sa awit 112, alam ko po na pamilyar na po tayo dito sa awit na ito at madalas na po nating itinuturo ito, pero ngayon po ay babalikan natin at hihimayin po natin ang mga talatang nandito. Sabi diyan, purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang ilipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Ang taong matwid, may bait, hatabag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Masamang balita ay hindi nagigitla, matatag na puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babaksak ang kaaway niya. Nagbibigay sa mga nangangailangan, pagiging matwid niya'y walang hanggan. Buong karangalang siya'y itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabaksik ang mukha, pagkatapos ang pag-asa'y lubos nang nawala. Napakaganda po ng awit na ito, no? At ang awit na ito ay tunay nga nagsisimula sa utos ng Panginoon. Ano yung utos ng Panginoon diyan? Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan, praise the Lord. No, yan ay isang command po, no? Yan ay pag nakita niyo po sa mga aklat ng awit ang sinabing praise the Lord, ibig sabihin niyan ay ito ay utos ng Diyos sa atin. It's a command, no, na tayo po ay magpuri sa Diyos, no? Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na tayo'y pinagpapala ng Diyos, no, sa magitan ng pagpupuri natin sa Kanya. To be blessed, sabi nga natin, ay maging masaya tayo, fortunate, no? At tayo kaiinggitan, no? Kaya sabi sa atin, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Kaya ang magbigay ng papuri sa Diyos, no, ay ito'y nagsisimula, no, sa pagpapalang dumadating sa atin. Kapag tayo'y nagpupuri, sinusunod natin ang pagpapala ng Panginoon, ay tayo po, no, ay dumadating po sa atin yung magandang buhay, masayang buhay, at sabi nga yung buhay na nais ng Diyos para sa atin. At nararapat lang na tayo ay magbigay ng pasasalamat sa Kanya. Amen? Sa lahat ng pagkakataon, no? Ang sabi ng salita ng Diyos, na sa lahat ng mga pagkakataon, in every circumstances, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. In good times or in bad times. Ito'y ating pagtugon, yung ating pong pagpupuri sa Diyos ay ang ating pagtugon at nararapat na gawain sa Panginoon. Sa mga talatang ito, makikita natin sino ang tunay na mapalad. Okay? Ang sabi po diyan sa number 1, no, sa verse 1, ang mga taong tunay na mapalad ay yung mga taong gumagalang o tinatawag nating sumusunod at rumerespeto at taus-pusong sumusunod sa Diyos sa kanyang mga alintuntunin. Kaya sabi diyan, purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Tayo ba ay sumusunod sa kanyang kautusan at buong pusong sumusunod
So kung diyan daw po ay ginagawa natin, no, ay tayo po ay tinawag ng Diyos na mapalad. Tayo pinagpapala ng Panginoon. Yung tinatawag nating reverential fear dyan, no, ay yung ating hindi yung pagkatakot na dahil natatakot tayo, dahil tayo baka tayo parusahan ng Diyos kasi hindi tayo sumusunod. Pero yung reverential fear niya ay yung pagrespeto at paggalang sa ating Diyos, sa ating mga buhay. Amen? At ang sabi din ng salita ng Diyos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan. Kaya kung ninanais po natin na tayo po ay magkaroon ng tunay na karunungan, no, kasama po diyan kapag tayo ay mayroong banal na takot sa Diyos, no, ay tayo ay pinupuspos ng Diyos ng kanyang karunungan. Pangalawa po, ang tunay na mapalad, ang mga taong tunay na mapalad sa Diyos ay yung mga taong matuwid, mabait at may habag. Yan. So, sino to yung mga taong matuwid o yung righteous o godly, no? Ito pong sinasabi nating righteous dito ay hindi yung mga alam po natin, dalawang klase po yung righteousness na binigay po sa atin. Una, yung positional righteousness na tayo ginawang matuwid ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero sabi doon, hindi natapos doon yung katwiran na ibinigay po sa atin ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ito naman po ay yung proseso natin na tayo po, no, ay patuloy na inaayos natin ang ating mga buhay sa isang makatwiran, matuwid na pamumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Ito po yung proseso ng pagbabago. Kaya tinutuwid natin yung mga dati nating likong gawain, no? Kasi tayo na ay nasa sa ilaw, doon tayo dumadaan ngayon sa liwanag ng ating Panginoon at tayo po ay nilisan na po natin ang kadiliman, no? Kaya tinawag po tayo matuwid. Amen? So, sabi diyan, mga taong matuwid, mabait at may habag. Yan, kayo ba ay bumait na at kayo ba ay nahahabag? Okay? Kapag daw po tayo ay merong ganyang mga katangian, no, tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Sabi po sa verse 4, ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Yan. Ibig lang sabihin niya, no, kahit po saan tayo magpunta dahil tayo po ay ginawang matuwid ng ating Panginoon, no, kahit saan tayo pumunta, no, ay nakikita yung liwanag na yan at nakikita yung buhay na merong pagbabago. Amen? At pangatlo, tayo po bilang mga tunay na pinagpala ng Panginoon, sabing galon, ang taong tunay na matuwid at tunay na pinagpala ng Panginoon, no, ay sabi dito ay mapagbigay, tapat at patas. Yan, generous, no? At tayo ay just at tayo po ay hindi po tayo namimili or hindi po tayo nagbibigay ng pabor kung kani-kanino, no? Kundi tayo po ay patas. Ang sabi po sa verse 5, ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. So, ibig kong sabihin, ano man ang ginagawa natin, ano man, tayo empleyado, tayo mga negosyante, o ano man ang ating estado sa lipunang ito, no, dapat po, sabi diyan, no, dapat lagi tayong tapat, just tayo, okay? At tayo po ay generous, no? Tayo po ay mapagbigay. Alam niyo po, kung ang lahat ng tao o lahat ng Kristiyano, no, ay generous sa kanya pong pamumuhay, no, may ibsan po natin yung kaguluhan at kagutuman at kahirapan dito sa mundong ito. Amen? So yan po ang sagot para tayo ay magkaroon ng maunlad na pamumuhay, tayo ay maging generous. Yan, katulad ng ating Panginoon, buong puso niyang inialay ang kanyang buhay para sa atin. Okay, para tayo po ay iligtas. Although siya, sabi nga, siya ay Diyos, no, na nasa langit, ang ganda na ng kanyang posisyon doon, no, pero minabuti niya na siya ay makihalubilo sa atin at siya ay inalay niya, sinakripisyo niya ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na masaya at buhay na masagana. Amen?
So, yan po yung awit, no? Sabi, good comes to those who lend money generously and conduct their business fairly. Yan, those who are generous, honest, and just, no, in their public and private affairs. So, tayo po, no, ay pinagpapala ng Diyos kapag tayo ay marunong na sumamba at magpuri sa ating Panginoon at tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Kayo ba ay handang magpuri sa Panginoon? Okay? So, paano tayo pinagpapala ng Diyos? No? Kanina, sabi natin, sino? No? Sino yung mga pinagpala ng Diyos? Yung tunay na pinagpala ng Diyos. Ngayon naman, paano tayo nakakatanggap ng pagpapala ng Diyos? No? Number 1, sabi dyan, ang kanyang mga anak ay magiging dakila. Yan. Kung tayo po ay mayroong banal na takot sa ating Diyos, tayo sumusunod, yung delight natin, yung ating ang ating puso, no, ay gustong-gustong sumunod sa Panginoon, sabing ganyan, ang kanyang mga anak ay magiging dakila, no? Sa verse 2, sabi diyan sa New Living Translation, sabi diyan, their children will be successful everywhere. An entire generation of godly people will be blessed. Gusto niyo ba na ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, ang inyong mga kasambahay ay pagpalain ng Panginoon? So sabi diyan, tayo ay magpuri sa Diyos at magkaroon tayo ng banal na takot sa ating Diyos, lalo na po buong puso nating sundin ang mga panukala ng ating Panginoon. Amen? So, hindi na po natin pahahabaan pa ang ating pong talakayan. Ating pong itong pag-uusapan sa mga darating pang mga episode ng araw-araw ng pagpapala. Okay? Sana po ay meron po tayong natutunan ngayon kung sino ang tunay na mapalad at number 1 po natin kung ano yung mga pagpapalang ating natatanggap. Sabi diyan ay tayo po, ang ating mga anak ay magiging dakila. They will be known sa lahat po ng lugar or sa anumang estado ng mga buhay nila, no? At sabing ganoon, yung entire generation natin, no, ay pagpapalain ng Panginoon. Naway lubos kayong nagalak at nagkaroon kayo ng pag-asa na tunay nga ang ating pagpupuri sa Diyos ay ito'y nagbibigay sa atin ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon at datnan kayo ng mabuting kalusugan, anumang mga sakit karamdaman na ngayon ay nasa inyong pamilya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sa magitan ng mga latay ni Kristo, tayo ay pinagaling na. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat po ng mga nakinig at dalangin po namin sa next episode, Panginoon, ay patuloy po kaming makarinig ng iyong salita na magbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po.